Hello mga kabayans, what's up, what's up? This is Mr. Rio once again. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat mga idol. Merry Christmas! So sa last video ko guys, pinakita ko po sa inyo ang palpak na appointees ni PBBM na nagpakalat ng fake news na pinagre-resign na ng mga netizens. At alam nyo ba nakakatawa? Pinick up din pala ito ng GMA News. Ayon sa Presidential Communication Office, ipinababatid daw po nila ang kumakalat daw na Proclamation number 427 na idinideklarang Special Half Working Day ngayong ika-22 ng Disyembre 2023, araw ng Biyernes, ay kumpirmadong walang katotohanan. Ang nasabi daw na dokumento ay huwad at walang opisyal na beripikasyon ng pamahalaan. Pinaalalahanan daw ang publiko na maging mapanuri at sumangguni lamang sa official government sources para sa tamang impormasyon. So ang sinasabi guys ng PCO is huwag tayong maniwala sa kahit anong i-post nung palpak na appointees na yon. Kasi hindi siya kabilang sa mga official government sources na naghahatid ng tamang impormasyon. No? So okay, PCO, maliwanag po yun. O guys, wag daw po tayong maniniwala sa mga palpak na appointees ha? So may iba naman tayo guys. Alam nyo ba na hindi napigilan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng 30-day suspension order na ipinataw ng NTC laban sa SMNI at 14 days na preventive suspension ng MTRCB sa kanyang TV program na Gikan sa Masa para sa Masa? Anya, I think the nation now, let me repeat it to the Filipinos now. The nation or the government, rather to be precise, the government at present hangs in a balance. Whichever scales I cannot speculate, but really if you ask me, this government is beyond moral regeneration. Sabi po yan ni PRRD. Ipinahiwatig niya na tila mahina ang liderato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lalo na sa paglaban sa korupsyon at ayaw dahil daw po sa takot nito sa International Criminal Court or ICC. Hindi na raw po makontrol ang korupsyon. There is nobody willing to shoot the idiots who are continuing the plunder. Pag ayaw mong patay dahil takot ka dyan sa inang ICC, walang mangyayari sa gobyerno mo. This is the reality of it all. Giit po yan ni former President Duterte. Alam nyo guys, yan ang gustong-gusto ng mga Pilipino kay PRRD eh. Yung kanyang katapangan, and he can walk the talk, ika nga ng kasabihan. Yun yung hindi ko makita ngayon sa ating pamahalaan. Kaya nakakalungkot lang. At tinukoy rin niya ang issue ng pag-contempt at pagdetine ng mababang kapulungan ng Kongreso kina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. At guys, alam nyo ba na ito po ang nakakagulat sa revelasyon ni PRRD? Dahil po sabi niya, the fact now that the military can demand release of person in contempt of court, a purely civilian activity. Nakita mo na? Sabi niya. Here is now, dalawang tao, Mrs. Badoy and Mr. Celis. Bakit sila na-release? Because of the letter of PMAyer. And rightly so. Kasi pag hindi, paglalaroan yung dalawa. And make a mockery of democracy. Tama. Ayon kay PRRD, tama lang yon. You did it right, sabi niya. Napaulat po na isang manifesto of support para kina Badoy at Celis mula sa retiradong mga opisyal ng pulisya at militar na nagtapos sa Philippine Military Academy or PMA ang ipinadala sa mababang kapulungan na humiling na palayain ang dalawang SMNI hosts. So yun pala ang rason kaya na-release sina Ka Eric at Madam Lorraine Badoy. Pero ang nakakatawa guys, wala pong binanggit ang mababang kapulungan, pati po ang mainstream media. Kung ano nga ba ang rason ng pagkaka-release nila. Diba? Ang sabi lang nila, for humanitarian reason lang daw. Di cute, diba? Ano yon? Nahihiya silang lahat ibulgar na dahil sa demand ng mga retiradong opisyal ng pulisya at militar, ang rason ng pagkaka-release kina Ka Eric? Pathetic. So ngayon guys, sa panahon ngayon, itong pagkabalik ko na to, nagmistulan pong parang Rappler ang pagtingin ng gobyernong ito sa SMNI, no? SMNI na ang Rappler ngayon. Ano naman kayang masasabi ng mga kababayan natin dito guys? So
So pipili po tayo ng 5 komento tungkol po sa issue na to. Ayon po kay commenter number 1, ang bilis makalimot ni BBM na ang SMNI ang nagbigay sa kanya ng airtime noong presidential debate. Bidang-bida siya sa SMNI noon. Tapos ngayon binabalahura niya na #walang utang na loob. Oh my God, galit na galit si commenter number 1. Ayon naman po kay commenter number 2, SMNI ang kaalyado ni Tatay Digong at kaalyado ng mga Filipino na tinuring kayong kaalyado. Kayong mga Marcoses. Tapos ngayon ganyan ang ginagawa nyo? Mga #traidor. Ay grabe, galit na galit din si commenter number 2. Ayon naman po kay commenter number 3, ang sabihin nyo, gusto nyo busalan ng SMNI pero di nyo magawa kaya nag-iba kayo ng moves. Ay nako, iba na talaga ang gobyerno ngayon. Nawala lang si Tatay Diggs, balik na naman sa dati. Hintay lang kayo 2 taon na lang, eleksyon na naman at may bago na namang liderato sa Kamara at Senado. Tatakbong senador si Tatay kaya umayos kayo. Oo nga no, mukhang okay na balita yun kung sakaling tumakbo si PRRD bilang senador. At ayon naman po kay commenter number 4, pagtatanong lang tungkol sa 1.8 billion na punta na sa franchise ang usapin. Para yatang may kalokohan dito. Weak leader daw po talaga. Yan kasi galit na tuloy ang taong bayan sa inyo. At ayon naman kay commenter number 5, pag kumalabang ka daw sa admin ngayon, lagot ka. Yan na daw po ang nakikita niya. Maliwanag na maliwanag. Kawawang Pilipinas daw. Na scam na naman. Oo nga, may point. So yan po ang top 5 netizen sentiments natin mga kapatids. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagkomento. So kayo guys, anong masasabi nyo sa pahapyaw na bira ni PRRD sa administrasyon ni PBBM? So for more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Universe page sa Meta at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YouTube. Maraming salamat mga kabayans.